Oh, narinig nyo na. Hello? Opo. Oh, una kong ipabalita sa inyo yung good news ha. Lilipat na ang opisina natin, lilipat na doon sa Centro Mall, doon sa Antipolo. Kung mayroon kayo Wow, dito sa good news po yan. Ha? Hello? Good news po yun. Yes, good news na. Malapit na siguro sa inyo yan. Dito naman, sa building nito, ang mag-occupy dito ay LTO. So, sigurado yan, sa January 15, doon na kami magpa-flag ceremony. Lunes yun. So, may mga maliligaw na pupunta rito, medyo iba na yung office dito. Magiging, opisina ng LTO. Okay? Yun ang isang good news namin sa inyo. Ngayon lahat naman kayo ay mga bagong mga negosyante. Kung bago kang negosyante, dapat malaman mo yung pinaka-basic, huwag mo nang alamin yung pinaka-complicated. So ano ba yung dapat natin malaman bilang isang negosyante? Ilang lang naman ang pinaka-basic ang pagresibo, yung pagpaparegister. Umpisa natin sa pagpaparegister. Lahat naman kayo ay mayroon ng COR, di ba? Ngayon, bago kayo nagkaroon ng COR, anong unang ginawa nyo dyan? Una, sa DTI. Ngayon, sa DTI, kaya nga importante yung DTI dahil yung business name. Dahil para wala kayong kaparehas. Ngayon, sino ba yung exempted sa DTI? May mga taong exempted sa DTI. Example ko sa inyo, kapag ang ginamit yung business ninyo ay pangalan ninyo. Kasi ang pangalan nyo, hindi naman nare-renew yan eh. Hindi katulad ng gumamit kayo ng ibang pangalan ng business name, iba, nare-renew. Ngayon, example ko sa inyo, isang doktor ang kanyang pangalan, pagpalagay natin Jose de la Cruz. Ang nilagay niyang business niya, Jose de la Cruz Clinic. Yun, hindi na kailangan ng DTI yan. Kasi yung kanyang business name, lifetime na yan hindi mo na-renew Hindi katulad ng gumamit ka dyan ng ng business name na ABC, ABC Enterprises. Ibig sabihin ng ABC Enterprises, i-renew mo yan every 5 years pagdating sa DTI. Kasi pagka mayroon kang kapangalan, mag-conflict. Ngayon, kapag nakakuha ka ng business name doon, madali lang naman sa DTI, di ba? Pwede na ngayon online. Pupunta ka na sa BIR. Ano gagawin mo sa BIR? Una, pagdating mo sa BIR, tanong mo yung guard. Ano bang form ang gagamitin kong registration? Nang bibigyan ka agad ng application for business. Ang bibigay sa'yo, yan, at saka yung 625. So, anytime, pwede ka magpa-register basta bago. Ngayon, ang sasabihin sa inyong guard, number 1 dyan. Ito yung number mo, binigyan ka ng staff, di ba? Punta ka sa number 8, pipila ka doon. Yung mga senior, priority. Kapag ikaw ay hindi pa senior, siyempre, hintay mo yung numero mo. Huwag naman kayo pupunta kapag magkikitransa kayo sa BIR ng mga pagpalagay natin mga hapon. Mas magaling umaga kasi dito ko minsan umahapon ng alas 6 yung mga taxpayer, hindi pa sila nakakalis. So, ano bang pinaka number 1 na ginawa nyo noon? Ulitin ko lang yun nagpa-register kayo, meron kayong dala-dala nyo yung business registration o kayo yung sa business trade, di ba? Ngayon, kapag lumpas sa yung certificate, meron ng penalty. Kaya number 1, pag tapos na sa DTI, punta ka agad kayo sa BIR. Ano ba yung obligasyon yung pagkat na pagkat ng certificate? Medyo malaki na. May madadagdag na social, interest, saka compromise penalty pagdating sa registration. Yung registration fee, minsan nyo lang babayaran yan. Yearly, every January. So, may example ko sa inyo, nagpa-register ka, October. October na hanggang mamaya yung nag-chat mamaya ko lang sasagutin. So, may example ko sa inyo, bago kayo, nagpa-register kayo November, nagpa-bayad kayo ng 500. Example natin, hindi naman kayo late. So, nagbayad kayo ng 500 na registration fee. Ang 500 na yan is good for as calendar year. Ibig sabihin, from January to December. So, nagbayad ka November, itong January, magbabayad ka uli. Pero good for January up to December.
So lahat kayo, kung kayo ay register, kung last year kayo nagpa-register o December, magpapa-head kayo itong January na registration na. Tulad dyan, January, nung pizza na ngayon, January 4, magbayad na kayo kasi kapag last day, ay magbabayad, hindi napakaraming tao sa bangko. Baka mamaya, kayo 3, hindi lang dupli, parang triple, parang times 3. Yan ang umpisa, January, yan ang ating obligasyon. So, ano pa ang obligasyon natin? Sa PIR, una pa, kayo, bagay dyan, ha? Dito muna tayo sa tiwar, ha? Bago yung iba. Ang nakarating kayo dyan, sample natin, do ha? Basahin yung si dyan na nakakalagay na tax type ay ito, sandali ha, ito, sandali na lang. Ang nakalagay na tax type, makikita ninyo, number 1 dyan, income tax. Lahat kayo ay subject sa income tax. Ano pa yung mga, ano nyo, ibang obligasyon nyo? Itong January, sabi ko sinulit ko, registration fee. Ano? Pagdating naman sa mga tax type, yun yung huwag yung kakalimutan na ipapile. Mayroon man kayong nabinta, sales, or wala, magpapile kayo. Paano pagpapile kapag kami ay walang operation? O magpapile kayo or lang may email confirmation is enough para nabing ng iba, hindi na sila magpapile. Yan ay pagkakamali. Kaya ang rason nyo, hindi kayo nakapag-file dahil wala kayong operation, may penalty yan. Mag-file kayo online. Kaya lang yung online, kadalasan kapag bago, medyo maninibago yan. So, yung mga iba dyan na mga bago, pwede nyo naman makita yan sa YouTube. Paano mag-upload ng EBIR pool. I-download yan. Pwede nyo i-reserve explanatory yan, ha? Okay. So, yung tax type, yan ang lagi yung babasahin. Ulitin ko, 10 pieces yung basahin yan. Ano ba yung ibinigay sa inyo ng BIR? Magparegister kayo. Itong COR, itong ask for receipt, itong green, plus itong 605, ito yung binayaran nyo. Ang tanong nyo, ano bang gagawin ko dito? Itong muna yung gawin, ipalabili nyo itong ask for receipt at saka itong 605. Ididikit nyo ngayon doon sa, na nakikita ng customer, ha? Kasi once nagkaroon ng tax mapping at hindi ito hindi makikita sa lugar kung saan nakapost, yan ay may penalty, ha? 1,000, ito na 1,000, ito 1,000, 3,000, sayang na lang yan. Okay? Babalik tayo doon sa ito yung sa registration, ha? Babalik tayo ngayon doon sa ito yung certificate registration, ask for receipt, ito yung annual, ito yung ipupos nyo. Babalik tayo ngayon doon sa itong sa invoice. Ito registration, alam nyo na yan. Itong invoice, kadalasan kasi may mga taxpayer na ang kanilang negosyo mo ay sari-sari, pinaka-basic. Kapag ikaw sari-sari, ano bang ipapagawa mo resibo? Para, example natin, sales of goods, sari-sari. Ano ba dapat nyo ipagawa? Ang pagawin nyo ay sales invoice at saka collection receipt. Yan na naman. Ano ba yung sales invoice? Ang sales invoice ay para sa nagbibinta ng goods. Yan lang. Paano naman kapag service? Kapag service naman, ang ipapagawa mo ay dalawa. Whether billing statement or
statement of accounts at saka OR. Mag-example natin sa sa OR, example ko sa inyo, rental, di ba? Usually naman sa inyo, example natin, sa Meralco, di ba? Ang Meralco, once na ang una mong marireceive dyan ay statement of accounts or billing statement, di ba? Pagkatapos niyan, kapag magbayad ka, ay bibigyan ka nila OR. Ganun din sa inyo. Ang ipagawa niyo naman ay lang sa sales of service. Ano ba yung sales of service? Nagre-rental. Yung mga kontraktor. Ano pa? Basta service ang tinutukoy. Magkaiba naman sa sales of goods, sales invoice naman. At saka, collection receipt. Ano pa bang dapat yan, kung gusto niya magdagdag? Delivery receipt. Yan ay kailangan register sa BIR. Napaka-important yan. Ngayon, pagdating sa resibo, ito ang dapat yung importante na gawin kasi itong kadalasan magbigay ko ito ng sample ng resibo. Hello? Hello ka? Wala pa. Gulay lang. Ano ko siya sa bangko? Ano na natin? Gulay lang? Wala. Kaya ang kanin. Ito yung resibo natin sa invoicing napaka-importante ito consider na OR din para sa service. Ito naman halos magka-uniform doon sa sales invoice na magkakaiba lang sa mga information. Kapag ganito, i-complete nyo receive from, i-complete nyo yan with PIN number. Ngayon, usually kapag bumibili kayo, sample natin, kasi negosyante lang kayo, hindi naman kayo in-user kapag kayo ay bumili at gagamitin nyo sa negosyo nyo, mai-complete nyo ito receive from, siyempre pangalan ninyo, address. Kapag hindi yan kompleto at kayo na-audit at kayo particular person, disallowed yung input tax. So, kailangan magkaroon tayo ng completeness. Ngayon, ang sasabihin nyo naman, paano yung niresibuhan ko, P2CAS? Kayo ang nagresibo hindi yung kayo ang nagparesibo. Kayo ang nagresibo kasi meron kayong customer. Pwede yung P2CAS. Example natin yung mga in-user, assuming senior naman, wala siyang PIN. Hindi mo nilagay yan kasi hindi naman niya gagamitin yung resibo na yan sa kanyang business. Example natin, ito lang bumili kayo sa system, di ba? Hindi na kayo tinatanong ano ba yung pangalan nyo, ano ba yung hindi kayo tinatanong sa system, lalo sa grocery kasi ginagamit yan for personal purposes, hindi naman sa negosyo. At kapag gagamit nyo naman sa negosyo, yun, ilagay nyo kumpleto. Kasi kapag kayo na-audit, automatically yan, pwede. Ito yung sample ng sales para sa mga OR o para sa mga service. Natin kung mayroon ditong sample ng sales invoice. Ngayon, ilan sa inyo rito ang register as PAT taxpayer? Meron ba? O lahat ba kayo ay non-PAT? Hello? Percentage tax. Percentage tax Okay. Yung percentage tax, dali lang, yan nandun sa umpisa na naman. Yung percentage tax, usually quarterly, But ilang naman yan 3% of gross. Dahil 3% of gross sa isang taon, 4 na bisis kayong magpapile ng percentage tax. So ano pang dapat yung ipapile kapag kayo ay percentage o quarterly income tax? Mabilis naman yung quarterly income tax na gagawin.
importante, nakapag-file kayo assume bago lang kayo naman, nag-file kayo ng percentage tax kasi yung percentage tax ay 3% lang. Ngayon, pagdating naman sa income tax, medyo hindi kayo masyadong marunong. Ang advice ko dyan, mag-file kayo, mas maganda yung maling report kaysa walang report Mas maganda yung nagkamali kayo na na-file nyo kaysa wala kayong na-file. Kasi kung wala kayo, kapag mali ang na-file nyo, makukulit pa. Yung hindi ka nag-file, may penalty ka agad. Yan ang pagkakaiba. Kahit hindi ka marunong, basta nag-file ka. Importante, nakapag-file ka ng return. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, ano pang, kasi yung quarterly income tax, ngayon, mayroon tayong first 250,000, di ba? Exception, may parang deduction. Nasa batas naman yan. Okay? So, ang pag-uusapan natin, puro basic. Ngayon, ano pa yung iba na pinaka-basic? Nung nagpunta kayo rito, yung libro. Lahat ba kayo may libro na ba? Wala. Yung libro punta kayo dito sa BIR, bumili kayo ng libro, pagpunta nyo sa National Bookstore, yung Ledger, Columnar, mayroon naman ng dito talongin nyo lang doon, sama dito para sa BIR na libro, bumili kayo doon ng Columnar, Ledger, mayroon na alam na nila doon kapag tinanong nyo sa National Bookstore, no? Dalhin nyo dito para maparegister. Within 30 days yan, Hindi nyo binasa kasi yung COR nyo. Nandiyan sa COR, yung pagpaparegister ng libro. Napaka-importante yan. So, kapag wala kayo yan, lumampas yung 30 days, mayroon na kayong penalty. 1,000. So, lahat kayo dapat, mayroon ng libro. Kaya ito, RIP. Ito yung pinaka-basic. Registration, invoice sa kalibro. Yung libro naman, ano bang gagawin sa libro? Yan naman mga karami na tanong. Pwede kayong ano pala dyan. Sa libro, mayroon na kung ito nakakay ng USB para be self-explanatory ito para maibigay ko sa inyo nalagay yung paanong pagre-record sa libro. Kasi sa libro naman, mayroong ledger. Ano ba ilalagay sa ledger? Ano ba ilalagay mo doon sa columnar? Ganyan. Meron akong rito, naka-prepare. Kasi kung i-email ko sa inyo, napakahaba ito, hindi ma-email. So, yung iba, pagpunta nyo sa bagong building, hanapin nyo lang ako, magdala kayo ng USB para nandito rin mga ibang detalye na hindi ko matatopic ito sa seminar. Pero ito naman kasi basic lang para ma-guide ko kayo, napaka-importante ito. So, sa filing ng income tax, alam niyo na yan, makikita niyo yan sa yung sabi ko kanina, sa YouTube o kaya doon sa bibigay ko sa inyo sa USB. Sa pagre-resibo ng kailangan, may duplicate yung kapag walang duplicate yung resibo at nagkaroon ng tax mapping, meron kayong penalty. Malaki pa naman yan kapag sa invoicing. Ito naman sa book sa pagkaos, ito yung sa USB na ibibigay ko sa inyo. Paano ang pagre-record? Example ko sa inyo, nang negosyo kayo, di ba? Umpisa nyo, wala pa kayong pinta. Ilan bang investment nyo? Saan nyo ba ilalagay doon sa libro? Nandun sa sample natin, Kasi ito, mahaba itong sa libro, kaya ang ginawa ko na lang dyan, yung mga participant, binibigyan ko sila ng soft copy. So, nagdadala sila ng USB. Okay? Ngayon, ang tanong dyan, paano kung late na kami sa registration fee? Ano ba yung mga dapat ng obligasyon? Yun ang iwasan yung maging late. Kasi kapag late kayo, madadagdagan kayo ng 25% surcharge. So, 500 lang yan. Plus, yung interest at saka yung compromise. Ang compromise is minimum is 1,000. So, masyadong mabigat na yan. Ngayon, isa pa, may isang taxpayer noon na ang registration fee, dito siya nakaregister sa Marikina, doon siya nagbayad sa Quezon City. At that time, ang rason niya, naipit daw siya. Hindi pwede, kasi may jurisdiction. Ngayon, sa inyo naman, baguhan lang kayo, lahat naman kayo siguro, yung kanina, may isa na, walang libro. Gawin mo na lang yung bro,
ang gawin mo na lang, pili ka na lang libro sa National Bookstore. Sandali, ito. Mamaya ko sasagutin itong nasa chat para di tayo para di tayo Ito ang pinaka-basic na pag-usapan natin, Itong iba naman, sandali Itong who are required to register, hindi natin na ito pag-usapan kasi nandito kayo sa self-employed. Hindi naman kayo mga purely compensation, Ngayon ang tanong ko sa inyo, doon sa tax type nyo, kayo ay walang nagbanggit kanina na sila ay VAT registered person kundi mga non-VAT. So tingnan nyo mabuti dyan sa tax type kung mayroon kayong sinikan noon na EWT. Ano ba yung EWT? Kayo ay nag-rental. So kapag sinikan yan, magpapile kayo ng return yung EWT. Expanded withholding tax. So yung expanded withholding tax, very clear yan kasi meron kayong rental. Ano ba yung ilang pa yung amount na withhold ko? Sa rental naman, 5% ang na-withhold. Kayo ang mag-withhold base doon sa lease contract na nakasulat. At sample ko sa inyo, ang yearly rental nyo, pagpalagay natin 10,000 monthly o 5% dyan. Yun ang withhold nyo monthly. Ngayon, pagdating sa rental pala, sino ba yung exempted sa rental? Ang exempted sa rental, kung ang negosyo may rental at ang ipinaparenta mo ay apartment o kayong apartment ginagamit for habitation purposes. Ano ba yung habitation purposes? Tulugan. Hindi ginagamit sa negosyo. Wala kang babayaran na percentage tax provided na hindi ka lumampas doon sa threshold, which is I think 15,000 per door ang pinag-usapan. Pero kung yung apartment na yon, yung umupa, ginagamit na niya, sari-sari, mag-withhold na yun, subject na yun sa percentage tax. Ganon ito naman, sasagutin natin yung mga itong nasa chat. Ang gulay. Ito na. Ano gusto mo? Bangos? Talonggong? Talunggong. Ha? Talunggong. Nabangos na natin. Malaki ba? Itong talonggong. Magtinik. Sige. Ito kaya? Ano sa muna yung iba? Tuyok. Okay. Magkano ko lang? Wala. Hindi na po naman. Yeah. Ano po yung exact address Ulay, ng bago ulay ka na office ng BIR? Nasa una nila, sandali, ano ko sa inyo? Ito lang. Isa ang dito, diba, Centro Mall sa parting Antipolo. Ang Centro Mall, doon sa taas ng Robinson Bank. Di ba, dalawa yun, di ba, yung Centro Mall doon sa kabila yung taas ng Robinson Bank, doon ng office namin. Parte lang yung Antipolo yun Ito. Paano kung involved sa online teaching, binabawasan kami ng 10% tax sa service namin automatically ng company? Usually, tama naman yan. Kasi yung 10% parang advance yan magiging tax credit mo yan. Hihingi ka sa kanila ng 2307 support na ikaw ay binawasan. Ngayon naman, ibabawas mo yan doon sa tax due mo. Itong nasa non-VAT. Ano pong informis dapat na talagay sa iba-ibang libro? Ito yung kanina kinapit ko sa inyo. Ano pong informasyon ang dapat nakalagay sa iba-ibang books of accounts? Ngayon, ang advice ko dyan, kung ikaw ay may kamag-anak na accountant o kaya graduating sa account, alam na niya kung sakasakaling wala, ay daan ka sa akin para ibigay ko sa iyo soft copy. Magdala ka lang ng anong tawag dito, USB. Sir, question po yung sa may withholding tax. Iba yung yung withholding tax, iba yung sa compensation kung wala kang wala akong employer. Kung wala kang employer, sino nag-withhold sa'yo?
empleyado ka ba? Kung empleyado ka, 2316 ang binibigay sa iyo. Kasi ang mga empleyado, kapag tama yung kanilang pag-refer ng kanyang employer, hindi na magpapal ng income tax kung wala silang negosyo. Dahil yan ay consider na basta isang employer mo sa isang taon. Pero kung dalawang ito, to clarify yung deadline, extension, sandali lang ha, to clarify po, yung deadline for registration ng manual books of accounts is 30 days after registration po. Sa reminder po kasi COA, nakalagay po before the deadline filing initial quarter income tax. Hindi naman nakalagay ito yung filing of initial quarter income tax deadline. Sinusulatan yung libro eh. Kaya dapat dyan, sana wala pang 30 days na nyo na. So ano ba yung business ng quarter income tax? Saan ba kinukuha yung information dyan? Doon sa libro. Kasi yan naman sa income tax. Ang quarter income tax, ano yan eh, sales at saka yung mga deduction lang eh. Doon mo kukunin yun sa libro eh. So, dapat, bago pag nakuha mo na yung QR mo, magkano ka na ulit? Pero, wala naman pa-register, tatatakan nila, ipirma, tapos pwede mo na yun. Ngayon, itong paligid itong libro, huwag kang kapag pag-register operation mo at yung panagamit dahil wala kang operation for the whole year, next year, pwede pang gamitin, huwag ka muna pupunta sa BIR hanggang hindi maubos yan. Kung mayroon ng 10 papel, bago maubos, punta ka na sa BIR. Kung tatanungin ka, bakit ito? Last 3 years pa itong libro mo, hindi mo nagamit. Sure, wala kang operation, di ba? Tapos bigla kang nagka-operate. Wala ha? Ipagpapatuloy pala. Nawala po yung mic or yung ano. Wala pong audio po. Hello po, rinig po ako. Sorry. Yan, okay na po. Yeah. So, to continue lang po. Who are required to register? So, tatlo po yun. Individuals earning purely compensation income, self-employed and mixed individual, estate, corporation, partnership, taxable or non-taxable, including LGU tsaka GAI. So, So to continue po, ano po ba yung mga requirements natin? So, ayan, birth certificate para sa individual, certificate of employment, marriage contract. Pagdating sa self-employed, yung nakikita niyo naman marriage contract, PTI, death certificate, pag-estate. So, paki-screenshot niyo na lang
Okay? Ito, registration fee of 500 pesos every year yan. Tapos doc stamp na 15 pesos, lahat po yan kasama. Articles of incorporation at saka sa co-partnership pagdating doon sa partnership. Tapos payment of DST doon sa subscribe capital stock. So, ano yung itsura ng form ng application for registration? Ito po yung form niya. So, para sa mga new business po dyan na magtatayo, ito po yung form na kailangan. Paki-screenshot po. Ayan. So, upon registration, BIR will provide the following: COR or Certificate of Registration, ask for receipt notice, pay annual registration fee of 500 for every separate or distinct establishment or place of business on or before January 31 of the current year. Ito, pakitandaan lang po, lagi po nagiging violation ng mga taxpayer natin. Kapag ka nag-tax pa po kami, lagi pong wala itong tatlo. Kailangan po, kung nasan po yung place of business nyo, kung halimbawa po nasa mall po kayo, naka-display po itong tatlo. Certificate of Registration, yung COR nyo, ask for receipt notice. Kulay green na po siya, yung pinakabago. Tapos yung annual registration fee na 500 na binayaran nyo for the current year. So, yung current year ngayon, January 2024 na, tama po. So, dapat ang nakalagay po doon sa 0605 nyo, January 31, 2024 na po. So, huwag nyo pong kakalimutan yan. Kailangan po naka-display po yan. Visible po doon po sa place of business ninyo. Ito pong tatlo. Ito po yung kulay green na sinasabi ko. Ayan po yung itsura niya. Dati po kasi kulay orange yan yung ask for receipt. Ito po, itong part na to, nakikita niyo po. Tapos ito po yung COR. Pwede pong ganitong kulay, pwede rin pong kulay green. Depende po sa may issue sa inyo.